Magandang araw, Pilipinas! Narito na ang mga impormasyong dapat ninyong pakatutukan. Dito sa pinagkakatiwalaan niyong himpilan, ulat, diskurso at tuwan. Isang salita ang naglalarawan ng dinaranas ng bawat Pilipino. Ang salitang pagdurusa, na nangangahulugang ang pagtitiis ng isang tao sa dinaranas niyang kirot at bighati. Ang pagdurusa ay isa sa nararanasan ng ilan sa ating mga kababayan sa gitna ng COVID-19 pandemic. Higit na nagdurusa ang mga manggagawa at ang mga empleyadong napilitang magsara at tumigil sa pagkayod upang maging ligtas sa pandemyang ito. Dahil sa pandemya na ito, marami sa mga kababayan ang nawalan ng trabaho at hindi malaman kung saan kukuha ng pangtustos sa kanilang pang-araw-araw. Karaniwang na ang gobyerno ang gumagawa ng paraan at nagbibigay ng tulong para sa ating mga kababayan. Nagbibigay sila ng mga ayuda at iba pa. Pero para sa iba, ang tulong na ito ay hindi sapat at nais nilang makabalik sa kanilang paghahanap buhay. Sumipa sa 17.7% ang tantos ng mga Pilipinong nasa labor force ngunit walang trabaho sa gitna ng coronavirus disease o ang COVID-19 pandemic. Ang pinakamataas na maaaring ikumpara sa kasaysayan ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Katumbas ng porsyentong yan, ang 7.3 milyong Pilipinong walang trabaho noong Abril 2020. Sa loob ng isang taon, 5 milyon ang itinaas nito mula sa 2.3 milyon noong Abril 2019. Isa sa naging apektado sa pagsasara ng ekonomiya dahil sa COVID-19 pandemic ay ang gym sa Quezon City na hindi nawawalan noon ng mga kliyente. Walang linaw kung kailan ulit ito magbubukas. Bawal pa kasing mag-operate ang mga gyms sa areas na nasa ilalim ng General Community Quarantine o ang GCQ. Isa si Andrew sa tinatayang 2.6 million na mga empleyadong nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng business establishment ngayong taon. Tinataya ng Labor Department, maaari itong umabot sa hanggang 5 milyon. Kung si Finance Secretary Carlos Dominguez daw ang tatanungin, total naman daw at mukhang hindi pa maglalaho ang COVID-19 sa ngayon, dapat matuto na lang tayong mamuhay kasama nito. Dahil sa dami ng mga nawala ng trabaho, nangalampag na ang ilang labor rights advocate sa pamahalaan ng agarang solusyon ukol dito sa isinagawang protesta ng grupo sa Quezon City. Panawagan nila ang komprehensibong solusyon o aksyon mula sa pamahalaan. Para naman sa balitang pang-ibang bansa, humingi ng tulong ang may 45 overseas Filipino workers matapos na mawala ng trabaho dahil sa epekto ng lockdown dulot ng COVID-19 sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon kay Julius Cesar Morales, Abril 1 nang abisuhan sila ng pinagtatrabahuang pizza place na walang kasiguraduhang makakabalik pa. Nangako naman si Jay Teves, ang officer in charge ng Overseas Workers Welfare Administration Advocacy and Social Marketing Division, na ikokonekta niya ang grupo sa Philippine Post sa Saudi Arabia nang agarang mabigyan ng solusyon ang kanilang problema. At yan ang mga impormasyong inyong mapagkakatiwalaan, mga impormasyong inyong masasandalan at pawang katotohanan lamang. Ako si Andrea Santos at ito ang Ulat, Diskurso at Tuwan.